Tibuay kaluing ito, oras, mayabi tayong katawang kabon na pin. So, bayo tao po baka rin, isang kaya po yung netong kareng apuna, yung basan na kasabihan, kikatamungan, ini mayabata na ini. Isang kaya po yung for your heartfelt love and sincere passion to our family. I'm sure my grandpa is now smiling up there to see all of you. I am beyond proud to be his second grandson, for he is a faithful husband to my grandma for 46 years. Raised his two daughters to be the strongest woman I know. He also made sure to complete my Kuya Neil's life to be his number one supporter, guardian, teacher, and a best friend. To most people, my grandpa is known to be a good man, for he is the backbone of our family. From his wisdom and gratitude, who is always the cheerleader of any of our achievements. Grandpa, I know you are happy up there and enjoy unlimited oxygen and overflowing ice cream. Know that you will be forever in our hearts. We will always remember all your stories and how much of a good person you are. We love you and we will miss you. Precious in the sight of the Lord is the depth of his godly ones. Psalm 116, verse 15. Thank you for, may God bless you all. Nalangin tao po sa amin. Laos ni Namong Nawang. Lipaya at Manala Diyos, mini pong oras sa iniya, nalapit kami po kay kayo, at kalapit po yung kay kami pamagpasalamat po po rin. Pamagpuri, uling kayo po yung Diyos, makabalo kayong sablang bagay, sablang paing tulad niyo pong malilyari, ayon kay kayong kapurian, ito po ating kayong kasalping na layunin. Kayong biyada po rin, balang netong at maging kayong taong pinuhayo na po biyada, ano pa na payungupin. Ano pa rin niya po, lalayo na kaya kayong kaharian na yan lang nandyan. At kaya bail nito. Salamat kay oras sa ini. Aduanoy po yung pangunahan niyo po. At gabayan niyo kami yung oras sa ini. Kaya kayong kapayapahan at kakliwan niya po yung maghari ka rin kay kami puso at kaisipan. At makanyang po rin po ding banal yung salita at kay kami pong pabulayan. Aduanoy po yung kaliwanagan, kareti, at mangusap ko po, yung kaya kaming biye. Ito po yung kaya kaming panalangin, yung kapamilatan ng Yesu Cristo ang Ginoo. Amen. Amen. So, bisa ko pong mamasa ang Biblia, at then banal lang salita ng Diyos. O, anwala tamo, yung Biblia, salita na po ng Diyos, at kaya ni tamo po akit, nano in plano na ng Diyos kaya biyata mo kay pangkasalukuyan at maging ketang pang hinaharap ayaw sanda. So kikikata mo pong sarili bisan eta mo akakin itang paintungol kay biyata mo. Dapat in Biblia po dahil salita ng Diyos tuturuan na nakatamo po at pabalo na kay katamo nung nano po itang miras at mangyari kay katamo kayong kasalukuyan at maging ketang pang hinaharap
ketang ausandang biyametong. Basang ko lang po rin salita ng Diyos, kening libro ng Apostol Juan, sabi na po keni, yung ginutang sa Kristo, yung mismong magsalita keni, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang pagkabuhay na mabuli at ako rin ang nagbibigay buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. Kaya ba't po kening libro na ning Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Sinabi namin sa inyo ang aral ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi tayo mauna sa mga namatay. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa ating sa araw na iyon, ay kasama nilang dadalhin sa mga hula para salubungin ang Panginoon sa angin. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mga aliwang kayo sa pamamagitan ng mga salitang ito. So, hindi po keni, tungkol niya po keng panyubling niya. Sinabi na yung ginutang Iso Kristo, ing sasalpan tayo kanako, ing maniwala kanako hanawari. Bagamat Matea, subliyang mi. Ing ginutang Iso Kristo, bilang anak na ng Diyos at may katawang tao, iya po ing menye bie, kareng sablang tao, ikatamo. At iya mo naman, mukwa kembie, naning tao. At sabi na po ng salita na ng Diyos, yung taong mete at inyang upayang subling niya. May po, yung Diyos, yung ginutang mo sa Kristo, yamo po yung makagawa kanini. At niyang atsuya po kaya tikingiyato yung ginutang sa Kristo, kaya patunaya na ini, bilang Diyos ang makapangyarihan. At nakala po rin mete, kitang ngayang kapanahunan, pinyaya ng pasibayo. Metong na po kaya ditang sandang Lazaro. Pamilyar ya po. Kaya tamo, lalo na itamong babasang Biblia. At karamdaman tamo, kareng tagapangaral, ay Lazaro, meteya, at living de, at apat ng aldo, makalibing. At niyang abalo na ng ginutang Iso Kristo, tintalano po. Tintalano na rin ang pamilya, Marta, ang Poy Maria, kapatag na po, tining mete, Lazaro. At sinabi na po, ng ginutang mong Iso Kristo, matutudya mo, Lazaro. So, kung sinabi pong matutud, at inyang upayang nigising. Muna po sa biyanita, mete na talaga, pero ating yung upayang niya pa si Bay. At kita po, gawa na ng ginutang mong Iso Kristo. Binyaya ni Lazaro. Atin po, manyubling niya. Yan po, yung meto malinaw ang katuruan ng banal na kasulatan. Yung ginutang mong Iso Kristo, bilang may katawang tao yan totoo, pero Diyos yan naman talaga ang totoo, yung ginutang mong Iso Kristo. At kayang kayang pagiging tao, kayang pamamunta kayang ingiyato, sabi na po ng banal na kasulatan, dinanas siyang kamatayan mo naman. Masakit kamatayan yung kayang dinasan. Bakit masakit? Kasi yung ginutang Iso Kristo, pero sa rin.
Pemugbugde at pemarugde. At liwang salitang mga sura, impenyabira kayo. At bukod ka rin talagang iya, pinakure king krus ng Kalbaryo. Mete aking krus ng Kalbaryo, yung ginotangin sa Kristo. Dinanas siyang dakalakasakitang king krus ng Kalbaryo. Bakit? Kasi iti po yung paralanan ng Diyos, bang kanita, yung kikatamong kasalanan, mayatbos at mabayad. Bang kanita yung kikatamong kasalanan, etana po pagbusan, kitang kaparusaan ay alanganggan, karingking impyerno. Yasat, sabi na po rin banal na kasulatan, dela na imbayad na yung kikatamong kasalanan, kitang krus, at ipakwanda kayo. Meteya, 100%. Meteya nga na po rin banal na kasulatan. Bakit meteya? Sabi na po rin banal na kasulatan, meteya king uli na yung kikatamong kasalanan. Iya alayang nanumang kasalanan, balo taong kuya uling iya, anak na ng Diyos, Diyos yung may katawang tao. Inandog na, binyaning biyena para kay katamungan. Bang kanita, mabayad yung kay katamong kasalanan. Bang kanita, may kapatawaran yung kay katamong kasalanan. Bang kanita, miligtas tamo. Ketang kapamakan ay hanggang king impyerno. At yung ginuta pong Yeso Kristo, niyang matene, living death. Natural mo po ito, gusto nating merte, ay ba't living death? Kanita po, yung Israel, gusto ng tao, may ito yung ngayon aldong ini, living diyan naman, ngayon aldong ini. Tita po yung karelang kultura. Hanggang tayong aliwa pong bansa, makanyan, hanggang ngayon, makanyan mo naman. So, ito yung ruping, tilanya pong aldo, makaburol. 5, hindi po, 5. Alam pong kaya yan, po, alam problema yan. Okay mo po yan. Yung ginuta pong Yeso Kristo, agad living din. Tapos, hindi po yung masanting. 3 aldo, then biyayang pasibali. Alam niya po kitang krus yung ginuta ng Yeso Kristo. Alam niya po kitang libingan na pikabitan na kaya. Uling, sino biyang may po? Alayang laman, itang libingan. Inayan de po yan tayong apostol. At ating bante karon na sundalong Romano, kitang panahon na ito. At mintala ka rin. Eda na ikit, itang katawa na ng ginutang Yeso Kristo. Bakit? Kasi may biyayang pasibahin. At bakit siya ka rin kayang apostol? Karing sasalpan tayo kaya kitang panahon na ito, yung ginutang mo Yeso Kristo. Nakalakatunayan po yung ginutang Yeso Kristo, may biyayang pasibahin. Itapin po, itang pinibingan na kaya, ala na yun. Tapos itang libingan at po ngayon, tanggaman na yan at suya. Ala pong makalibing ka rin. Naging tourist patya pa po ngayon yan king Israel. Dahil mamasyal kay Israel, pupunta lang po ka rin, dalawin din itang pinibingan na king ginutamong Yeso Kristo. At king ginutamong Yeso Kristo, etong pang katunayan, bakit siya? Ikikdere kayang alagad, iya may pabiyaya. At etong pa po, iya, minukyan siya banwa. At linuklok niya king wala na ng ispa. Ibig ko sabihin, itang kayang misyon, kaya tiking yato, kaya tang mumunang pamunta na kaya ni kompleto. Itang kaligtasan, o itang pamagligtas na kompleto yan. At bang alita nga nang inumang kaya sa pantayan na ipahamak, kaya mabaldok yung impyerno, na ikabiyayang alanang. At sinabi niya po ni Kinotang Yeso Kristo, yako nga rin panibling niya, at hindi, yung sasalpan tayo ka na ako ang yamang Matea, miyang kasipan. At yung po panibling niya, kaya daratang ang panahon. E tamo mo po ba, no? Sinabi ng Biblia, nung kapilan niya ini. Na po sinabi nung 2022 o 2023, ala pong makibalo kayang panahon ni pero sigurado ya po, uling yung Diyos, yung ginutamong Yeso Kristo, yung sinabi kanining, yung magbalik yung pasibayo. Hindi yung pamagbalik pasibayo, ano po para ni Paco at Mateo pasibayo yung krus ng Kalbaryo. Hindi kaya po pamagbalik pasibayo, ano po karetang binasa tamo, bang kanita, biyaya nung pasibayo retang sasalpan tayang nga matay na kalupan na pong kayang ruping ang podetang dahalpang minuna na aking wana bien Diyos. Deta nga nang sasalpan tayo. Sabi na po kitang binasa tamo ng din,
uri kaya pong balikan, sabi, kining mo ng Thessalonica, mga kapatid, gusto naming malaman niyo ang katotohanan tungkol sa namatay na. Uri na pong ipabalo kay katamungan tungkol karetang mga matay na baka nanula po kalagayan. Naning gawa na ni Diyos kaya daratang ang panahon. Kotang iya, magbalik na yung pasibayo yung ginutamong Yeso Kristo. Sabi na po Kenny, para hindi kayo magdalamhati gaya ng mga iba na walang pag-asa. Natural mo po in kaluguran KNBA, malyari kayo ng piling bagay po, ang koyang ruping. At yung kalambutan po yan. Pero sabi na po Kenny, itang sinalpantaya kung ginuta mo sa Kristo. Dahil sablang sasalpantaya kung ginuta mo sa Kristo. At intamo pong ausandang mabiye ang pag-asa. At tiyak ang pag-asa. Muna po itamo, ligura na katamo ng Diyos. Yalok ni kayang pamagligtas at pamagpatawad king katamong kasalanan. At nung yan, aranasan tanay po. Aranasan mo na yan king kambye. Sugrado na po yung kaligtasan mo. Kaya nakamabaltok king impyerno, uling ito'y pangako na ni Diyos. Ngayon nung sakaling datang maning kamatayan, kalupa ng punini, sabi na po ng Apostol Pablo, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya sila. Ang sinantaya po na deta nga ng sinalpantaya. Deta nga ng may paligtas king ginutamo ng Kristo. Detang tinggap day Kristo king karelang biya bayo ya dintanging kamatayan. Sabi na po Kenny, nung ikasinampalataya kang Jesus, sinubli ang maybe ikat karing mete. No? Sabi na po, iyak, subli ka na mami. Ikaw yung kayo po, malino yung kayang testimony. Ulit-ulit. Balang ayan miya, sabi na tinggap ko na yung Ginong Yeso Kristo bilang Ginong sariling tagapagligtas. Makasugrado ko ang giyang matego. At sabi natin, di sana akong painawa. Muli sabi yan, ketang kayang sitwasyon, mas buri na pang kunanan na ng Diyos in kayang biye, banang mayari in kayang kasakitan. At binyan na po ng Diyos. Mayari po yan kayo. At alanin na anumang problema. Depo. Binyan na ng Diyos itang pinakamasanting kaya, hindi po ausan tamong complete healing. Lubusan ng pildanan ng Diyos. Alanin na anumang sakit at dalamdaman. Ulingin kayang kaladwa at hindi po kayong Diyos at iyon ay banwa. At aliwan de karin ding angin, yung Diyos mismo, kaya din ay karin. Dito po yung pinakamasanting. Sabi na po kayo, nung sinalpantaya na ka, nung meniwala na ka kay Yeso Kristo, nung iya may kametong nakakaya, tinggap mo na bilang Diyos at tagapagligtas, anak ini, ang giyang mateka, may kang kasubay. At nalyari po hindi po tang milas itang takdang panahon na tinakdanan ng Diyos yung ginutamang Yeso Kristo, magbalik yung kasibay. Yan po yung pangako na. Yung Diyos, yung ginutamang Yeso Kristo, nakalingwan itang kayang pangako. Yasat balo tao po yan. Yasat sasabihan ko po yan kay katamungan, uling pengako na po ng Diyos yan. Yung Diyos, po pwedeng maglaram. Nakatamo po bola ng Diyos, then yung sinabi ng areni, sugurado na pong malyari. Lumakanano yung ino tayo sa Kristo, tayo po kaya tiking yato, kaya katawang tao. Lumakanano yung mete, yung krus at sinubli ang mebe. At kaya minukyat yung banwat, niloklok yung wanana ni Igpa. Ang tita mo naman po, tiyak na malyari kang kayang pangako niya magbalik yung pasibay. At kaya takong panahon ay tangana po Kenny, deta hanggang menga mate, asinal pantaya, deta mo pong sinal palataya. Hila mo yung diyaya na, at detang dasna na pong mabiye. Hindi po yung katuruan ng Biblia, binasa tayo po ini. Halimbawa po ngayon, halimbawa yan mo po ini, nung matupad na ini, pangako na ngayon, iya magbalik na yung pasibay. Ikaw yung pen,
ang poretang aliwa, biyaya na pong pasibay. Nielangan, deta hanggang sinal pantaya, yung giluta mo Yeso Kristo. At itamo, magiyata mo. Deta na kano dumanas kamatayan. Sabi na kiyaning binasata mo, yung katawang taong yan, baywane po. Di na nakatamong glorified body, tang katawan na immortal body. Po, ano ka rin, ala ng kamatayan ay nasasakit. Ala ng problema. At kaybat sabi na po kiyaning, kaybat ng binyayan day may mate, kita mo, ibayo nakatamo katawan at nakita nakatamo sa ganang tayo kanukin, ulap, ininutang Yeso Kristo. Wow! Akit tayo po. Akit iya, hanan yung banal na kasulatan. Ha? Una nakatamong sabay-sabay at idala nakatamo ka rin. Kitang kanyang kaharian at pengakong alang hanggang kaligayahan at kapayapaan at kayabe tayo po ng Diyos. Ganun, hindi po. Ha? Hindi po, biglang datang namin. Yung paglalarawan na po ng Biblia, maging kamatayan, makanyan mo naman eh. Ating mo naman biglang kamatayan. At ating bigla, po. Ganyan po yung malinyari kayong kamatayan kayong tao. Pero yung ginuta po Yeso Kristo po, ang miras kitang takdang panahon niya, magbalik niya, bigla po datang niya. Biglang malyari yan. Kaya, yung challenge po kinatamongan ngayon, kinakailangan maging ready ka. Kasi ito, pagdakit eh. Yaya na naringete, yan ang katawan ng panlangit, at din mabiya sa salpantaya, eno dumanas kamatayan, eno po liburon makantini, eno milibing. Nune, sabi na ng Biblia, kuna nakatamuan ng Diyos, dala nakatamong king kayang alang hanggang kaharian, timban mo. So, nundatang po kaya ngayon oras sa inyo. Ready ka kaya? Kaya ba ka kaya karetang nakitanan hindi ko tamang Yeso Kristo? Kasi po ating malakuang kanya. Sabi na ng Biblia. At in kondisyon mo po Kenny, salpantayanan mo yung ginutang Yeso Kristo. Lumbaga, yung ginutang Yeso Kristo, yan po yung pinakapaspo tamo. Bang kanita, miyabe tamo, kumbaga king flight ay nila po. Papunta kimban. So, itong mga abroad ka, kailangan may passport. Nung wala kang passport, ay kapwede. Yung tagyat ang bansang buri mong puntalan. So, yung tao po, nung alay, Kristo kayong puso na kayong Vienna. Nung ngayon din yan, lugar, Kristo kayong Vienna kayong puso na, alaya pong lugar ka rin kimban. Eya po, milog kimban mo. Sabi na ng banal na kasulatan. At gusto ng tao po, eya milog banwa. Kaya tayo po, metong na lugar. Ang makabusniyeng asbul na. Yapin po yan ng impiyan. Pero salamat po kay Diyos. Hindi na nakatamong pagkakataon. Yung Diyos ay nga na mga lingwan, kareng kayang pangako. Halo pa na ning sasabyan kareng aliwa. Oy, sabi na po rin aliwa, kanita pa. Naman totoo yan, ha? Naman totoo, magbalik yung pasibay, Kristo, nga po. May nga tuwata, may nga tuwana, may tao, may nga mateno rin kay katamong minuno. Nga, ala na yan, hara. Na panahong Kristo ngayon, hara pa po rin aliwa. Panahong na rin alisto, hara rin po. Pero yung ginutang sa Kristo, eya po pukupas. Eya malalakwang kayang panahon. Dahil salita na ng Diyos, eya po magbay. Dahil pangako na ng Diyos, at ila pong katubaran. Bakit? O, pa daratang na ng Apostol Pedro. Kasi di gyano pang pagkakataon din sabla na magsisi at manumbalik kay Diyos. Huling na po ng Diyos na ninuman ni pahamak na po mga kaya sabi na po, ngayon ang daw, ngayon oras ng kaligtasan. Atin pong panyubibig. Ano ka rin yung ginutang sa Kristo? Ito niya pong halimbawang ikitama. Nung mga nanong Kristo, sino biyang may biyang kita mo naman deta nga ng talasal pantaya, kaya yung ginutang mo sa Kristo, bagamat ila matela, yaya ng kasibay. Alang hanggan, kaya di tayo. Sana po, bilang aming pamurin, itawa kung dito ka oras, nakita kayong nakatamong kayong ruping na rin kibat. Huling iya, tinay po ka rin, apang kayo kayang matuto at karetang pangako na ng Diyos kayo. Huling sabihan,
Dia kan tao po, siguraduhan kikikatamo mo sarili. Mamiras tao ka rin. E nakatao po ang dala ng reliyon, pimbano. E tao po ang yung dala ng sarili tao ka rin. Sabi ng Gino tayo sa Kristo, alam miras ka rin nung naging kapamilya tayo. Gusto tingnan mo ni Kristo bilang ginumang tagapagligtas. Iyak na po rin pangako. Kasi kailangan mo sa pantayanan mo. Una, magsisi ka kung kailang kasalanan at aminan mo kay harap ng Diyos ikaw makasalanan ka ito sa sabihanan ng Biblia. At panyawad mong tawad yung kailang kasalanan. At kay ba't buklat mo yung puso mo, imbiya mo para kaya tanggapan mo bilang kekang ginuwat sariling tagapagligtas. Kaya makuyat mong panalangin sabihan mo Ginoong Jesucristo sa salpantayanan na ka. Paano walang kupuin kayong kanabong tagapagligtas sa metay ikusat sino binedi. Salamat po hindi kang pamagsakripisyo. Salamat po hindi kang kamatayan. At panyubling niya, ngayon pong oras sa ini. Anyat kung tawan din sa blakong kasalanan. At kukumbiran ka tatanggapan ka bilang kanabong Diyos ang tagapagligtas. Di na niyo po po hindi alanan. Iligtas siya po po kayo kapamakang hindi kang plagyo, Ginoong Jesucristo, itong lalaki. So, nung iyan po, dawan mo ngayon o po ang iyak. May kapatawanan ng Diyos na tuloy. Hindi nakapiya na lang ka, ligtas na ka, yan nakamanabog, inipiyero, ulit kita po yung pangako. Salamat po, Kapal. Nawa, unless nakataong po ng Diyos ka rin yung amanong din. At nanalangin tao po Sunday. Lapit na po yung oras para ilapot ni Monte, Ibalaki na Santo. Panalangin tao po, kaya nga katawan at umidala ka rin paggabay na ng Diyos, ikatamong yung orasan. So yung pembo, pagkain sa sabyanan ng Biblia, at yun ay banoy kayo talaga. Na, yung Biblia po, ikaturuan, iyak. Tao sa Biblia, iya silang palatay at iyak ni Kristo bilang yung pagpapagligtas. Uli ako banoy kayo talaga. Salamat po, O Diyos, sa banal, yung oras na ini. Salamat po, karening utan, karening aluguran, karening kayangari, at yung po karening oras na ini. Ano pa rin, kami po, kami metong isipan, para igayo po bilang kaming Diyos, himibigay kami. At hilugod kayo kaming alanganggan, hindi kayo po yung kaming dapat pagtatiwalaan yung sablang bagay na hindi kaming hindi kaming kaligtasan o hindi kayo yaw po yung bayan na magligtas. Pagpalahan niyo po rin salitang leti at pagpalahan niyo po yung pamilya ngayon, pamilyang Santos, mga sala. Dakilang Diyos, hindi kayong banal na Espiritu, yan po yung magpahingalay at kapayapahan at kahaliwan at katatagan ng Diyos ng tining pangyayari kayong pamilya. At lubos niyo pong pagkatiwala at pagtagubilin niya kayo, hindi kayang kataong naman. Ito pa rin, nidalaya po kayong libingan at hindi kayo yung sinabi, yung tao, kaya kayong lelangan, iba't siya kayong gabon. At dahil panahon, magbalik yan naman kayong gabon. At hindi po dahil na, nangyari na kami po yung pero salamat po, kayang kalatuwa at suya kayo. At yung pamilya o Diyos, ating kalungkutan, ating luwang ulo, nawagin ng Diyos sa panyo o rimbalang netong aliwan at di ng katatagan, kaya lang sa panalangin. Pagkatiwala kami po at panatiling kayong pag-iingat, ang Diyos na rin balang nito, ilaging mayari pamaglibig. Ito po yung kaya kami panalangin at pasalamat kayo. Ito pagkilatanang Jesucristo ang Pinoy. Amen. Salamat. Salamat.